Hello everyone, welcome back to our online classroom. Today, pag-uusapan natin paano ba natin i-compute manually yung tinatawag na correlation, particularly yung tinatawag na Pearson R. Kasi meron pang ibang klase ng correlation analysis. For example, nandyan yung Spearman-Rho, kung saan ginagamit naman natin yung Spearman-Rho kapag nagko-correlate tayo ng ranks. For example, kapag ba mas mataas yung rank mo sa school, mas mataas yung rank mo sa isang national exam. Yun yung gamit ng Spearman-Rho. Pero yung Pearson R, ginagamit kapag magko-correlate tayo halimbawa ng mga scores. Kunyari, instead of ranking, edi i-correlate natin yung grade mo sa school at sa isang national exam na iti-take mo. Alright? So, simulan na natin. Actually, na-upload ko na dati itong video na ito, but I decided na i-update siya dahil maraming mga may nagka-clarify sa akin ng mga concerns and gusto ko silang i-address dito para maging updated version itong tutorial na ito. Anyway, so ano nga ulit ang correlation? So, pinapakita sa atin ang correlation kung may relationship ba yung mga variables. Kasi kung wala silang relationship, sa Tagalog, wala silang kinalaman sa isa't isa. For example, yung dami ng ice cream na binibenta at saka yung mga krimen na nagaganap, definitely wala yung logical at statistical correlation. Pero yung, for example, yung temperature tsaka yung dami ng ice cream na nabebenta, yan ang merong correlation. Alright? So, pinapakita ng Pearson R ang strength at ang direction ng correlation o ng relationship. Sinasagot niya yung mga ganitong tanong. May kinalaman kaya? May relationship kaya? Ang self-confidence at ang score sa exam. Di ba? So, ngayon, ano ang direction ng relationship? Pag sinabi kasi nating direction ng relationship, meron niyang iba't ibang klase, positive, negative, o kaya no relationship. Pag sinabing positive correlation, kapag tumataas ang isang variable o ang x, tumataas din ang y. So pareho sila nag increase at the same time. For example, kapag tumataas kunyari yung COVID cases, tumataas yung cases ng mga taong may sakit, may diabetes, for example, tumataas din siguro yung anxiety. Okay? Kapag dumadami ang population, dumadami ang tao sa isang bansa, dumadami rin yung merong sariling sasakyan, kaya nagiging mas traffic. Yan yung positive correlation. Pag tumataas yung isa, tumataas din yung isa. Meron pa tayong mga examples sa screen, katulad nito, di ba? Habang mas matagal daw yung lecture, di ba? Mas inaantok ka. Or mas, specifically, mas dumadami yung yon o yung hikab mo. Okay? The more you study, the higher your grade, obviously, di ba? Pwede rin namang magkaroon tayo ng negative correlation. Pag sinabing negative correlation, kapag tumataas ang X, bumababa ang Y. For example, the longer the lecture, the lower your attentiveness. Napatunayan na siguro yan sa mga nagdaang research. Okay? Ito pa, the more you party, the lower your grades. Pwede rin naman yon. Or kunyari sa economics, yung supply and demand. Very obvious na example, di ba? Supply goes up, demand goes low, and vice versa. Or pwede rin naman, although hindi ito pareho, magkaiba ito, lilinawin ko. Ang no relationship, sinasabi nating no relationship kapag wala silang kinalaman sa isa't isa. It is not the same, hindi siya pareho with negative correlation kasi negative correlation, may relationship, yun nga lang magkaiba sila ng pinupuntahan. Yung isa tumataas, yung isa bumababa. Sa no relationship, as in walang kinalaman. Walang kinalaman yung dami ng krimen doon sa dami ng ice cream na binebenta. Alright? So ngayon, alam niyo na yung basics ng correlation. Ngayon naman, tingnan natin yung strength, diba, ng relationship. Basically, ang rule of thumb is, kapag mas malapit sa 1 o negative 1, mas strong ang relationship. Pagdating sa strength, hindi ko tinitingnan yung symbol eh. Okay, yan yung recommendation sa atin ng mga authors, ng mga sumulat ng mga textbooks in psychology, psychological statistics. Kapag strength ang usapan, hindi tinitingnan dito yung symbol. Ang tinitingnan is, malapit ba yun sa 1? Or kung negative, mas malapit ba sa negative 1? Kaya nga may guide tayo dito sa right side. Habang lumalapit sa 1, nagiging strong yung relationship. Kapag lumalayo sa 1, lumalapit sa 0. On the other hand, bumababa or humihina yung relationship. Kasi nga, pag mas malapit sa 0, mas mahina ang relationship ng mga variables. Okay? Halimbawa, posibleng may dalawang bagay na parehong positively correlated pero alam natin na mas malapit yung relationship ng dalawang bagay kaysa doon sa iba pang mga examples. Okay, may mga bagay na
mas malapit kasi sa isa't isa. Okay? May mga bagay din naman na nagkataon correlated sila pero kung titingnan mo malayo pala, 'di ba? So, the rule of thumb is kapag mas malapit syempre sa 1 or -1, ibig sabihin lang nun is that mas strong ang relationship. Yun nga lang, tulad na sinabi ko kanina, ang role dito na symbol ay sabihin sa inyo kung anong klaseng relationship pa, kung positive or negative na diniscuss natin kani-kanina lang. Okay, so ngayon, paano po ba i-state ang hypothesis dito sa correlation? Well, null ay ang HO. Ang null hypothesis natin, edi walang correlation. Ito yung, ganito nyo siya isusulat, there's no correlation. For example, between self-confidence and exam scores. Yung alternative hypothesis natin ay, there is a significant correlation. Merong correlation. Okay? So ngayon, para makita natin kung significant ba yung correlation or hindi, dito na tayo magko-compute at ito yung aking updated computation tutorial. Una sa lahat, kunyari, ito yung ating self-confidence scores at exam scores. Okay, so sa mga nagtatanong, ito po yung unang row dito. Ito kunyari si student A. Ito yung self-confidence niya. Ito yung score niya sa exam. Yung second row naman si student B. Ito yung self-confidence niya. Tapos ito yung score niya sa exam. Ganun siya. Okay? So, pwede nyo siyang lagyan ng participant A, participant B, participant C. Pero hindi ko nang nilagay kasi for me, parang hindi naman ito kailangan. Okay? Anyway, so, ang una nyo pwedeng gawin ay i-compute ang mean ng X and Y o yung average nila. Pwede nyo naman yan gawin sa Excel kung hindi naman pinagbabawal. You have the average function. Or pwede nyo rin naman computein yung mean manually. So, para makuha itong 54 at 90, ang 54 ay ang mean ng X, ang 90 ang mean o average ng lahat ng nasa Y. Average score, kumbaga. Anyway, so let's proceed. So nakuha nyo na yung mean. Ang next yung pwedeng gawin ay kukunin nyo yung deviation from the mean. So sir, paano po ba yung deviation from the mean? Ibig sabihin, yung score ay ima-minus nyo sa average niya. So for example, ano tong -5 na ito? Okay, nakalagay sa taas, x minus mean. Okay, nung x. So, paano yan ginawa? Yung 49 ay sinubtract sa 54. 49 minus 54, -5. Yan yung deviation niya. Okay, yung 4, itong -4, paano ito nakuha? 50 minus 54, okay, -4. So, ima-minus nyo yung score isa-isa sa kanilang mean. Hanggang dumating kayo sa dulo, 50 minus 54, -4. Make sure na sa tamang lugar nyo siya nilalagay. Kaya nga, to double check, ginawa ko ulit siya sa Excel. Okay, other than computing for it manually. So, sa Y naman, para makuha nyo yung deviations, well, ang gagawin nyo, pareho lang, yun nga lang, this time, titingin kayo sa scores ng Y at doon sa mean niya. Kunyari, itong deviation ng Y ni student A, paano yan nakuha? Paano naging -9? Well, 81 minus yung mean niya na 90, so -9. Si student B naman, 88 yung kanyang score sa exam. Okay? So, 88 minus 90, -2. Ang hanggang dumating tayo sa dulo, 90 minus 90, well, 0. Kaya naging 0 yan. So, I hope nakakasunod tayo so far. So, after nyong gawin yan, yung next na gagawin is that, i-multiply nyo ang deviations. Okay? Yung ito, tsaka yung ito, sa panibagong column. Kaya nga ang kanyang simbolo ay, minumultiply natin yung x minus mean ng x sa y minus mean ng y. Or in short, ibig lang niyan sabihin ay yung -5 multiply sa -9, diba? -4 multiply sa -2, at ito yung kanilang kinalalabasan until marating yung dulo. So, eto po, nakumpleto na natin. At sa baba, meron kayo nakikita na SP o yung ibig sabihin nito, sum products. Remember, product ito, multiplication yung ginawa eh. Kaya tinawag na sum product kasi ito total natin lahat ng product. At kapag tinotal natin yan, the sum product will be 100. So you can double check if you want. But let me proceed. So ngayon naman, ito medyo matrabaho nga lang pero ito yung next step. Ang next na gagawin ay squared deviations naman. So actually, matrabaho lang pero kayang-kaya nyo ito, di ba? Yung sa squared deviation, nakikita nyo, x minus mean ng x, okay? X minus x bar squared. Ibig sabihin, balik tayo dito sa table na to, i-square nyo siya. -5 times -5, 25, -4 squared, 16. So, doon po siya nanggagaling. So, make sure na sa tamang column nyo kinukuha yung datos ninyo.
Ito naman yung sa squared ng y minus mean of y squared. Paano siya? E di ito, negative 9 squared, 81, negative 2 squared, 4. Tapos makikita nyo sa baba na meron tayong makikitang sum of squares. Tapos ito may symbol ng x kasi tinutukoy nga niya, di ba, yung data ng x. Ito sum of squares ng y. So, paano po natin yan nakuha? Well, i-add nyo silang lahat. I-add nyo silang lahat. So, just a recap, yung SP, inad natin lahat ito. Yung sa sum of squares ng x, ito naman inad natin. Sa y naman, sum of squares ng y, sorry, ito yung mga inad natin. Ang naiba lang ay ito. Kasi ito, kaya siya may m kasi average. Okay? Anyway, so, ngayon po, since kompleto na yung ating table, ang pwede nyo gawin is that insert nyo na siya sa formula. And alam ko sa mga books ninyo, ito yung formula na ginagamit. Pero kasi, I discovered sa aking further studies na meron pa palang mas madaling formula. At yung formula na yun ay sum products, okay, divided by the square root of sum of squares ng x multiplied sa sum of squares ng y. Na nakuha naman natin lahat sa previous slide na to eh, di ba? Ano ba yung sum products natin? Yung 100 na galing nga ulit dito. Tapos yun naman atin sum of squares ng x na 132 ay galing siya dito. At yung 202 nakatabi. Okay? O yan yung sum of squares ng y. So, dito siya nanggaling. Alright? So, ayun. Ngayon, ready na tayo i-compute. Well, pwede tayong magsimula sa pag-multiply netong dalawa na ito. 132 times 202, 26,664. Okay, then I think we're good. Pwede nyo na siyang i-square root. Square root of 26,664 is 163.3. 100 pa rin yung numerator. 100 divided by 163.3 or is equal to 0.61. So, may negative sign ba? Wala. So, positive yung relationship. Malapit sa 1, actually, mataas-taas ito. But, hindi natin pwede sabihin na significant ng ganun-ganun lang. Kasi nga may rules tayo na sinusunod sa statistical decision making. And ano nga yun? Una, before tayo mag-decision making, kailangan computein muna natin yung critical, or alamin natin ang critical value. Ang gagawin nyo muna ay hanapin yung degrees of freedom. Ang formula nyo sa correlation ay n-2. So, ang n natin, yung sample size, ibig sabihin ilan yung sumali. Kung babalikan natin yung ating table, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Na mga estudyante. Okay, na sumali. Tapos 8 minus 2, okay, 6. Kaya nakuha yung DF na 6. Tapos, by default kasi karamihan ng alpha na ginagamit ay 0.05. So, hindi ko na yan babaguhin. Pwede rin naman 0.01. But, ang default kasi ay 0.05. So, kapag alam nyo na yung DF tsaka yung alpha, tingnan nyo na yung inyong critical value table. Saan makikita ito? Madalas sa likod ng libro, sa stats. So, remember yung DF natin ay 6. Tapos, yung alpha natin ay 0.05. So, ang gagawin nyo lang is hanapin nyo saan sila magtutugma. At yung ating tabular value ay 0.7067. So, ngayon, ilagay nyo yan sa scratch paper ninyo. Yung na-compute nating R, 0.61. Yung nasa table, 0.71, di ba? For short. So, ang rule kasi ay, kapag mas malaki ang R kumpara sa table R, i-reject yung H. O, ibig sabihin, significant. Yun nga lang, tingnan nyo, ano ba yung mas malaki? Yung table R, di ba? Mas mababa yung R natin compared sa table R. Kumbaga, hindi natin na-fulfill itong rule na ito. Hindi natin siya nasunod. Hence, ang decision ay fail to reject HO. Sa madaling salita, walang significant correlation sa pagitan ng self-confidence at exam scores dito sa example na ito. Okay, so that is it for this tutorial. I hope marami kayong natutunan and I hope that you will check my other videos in statistics and research. Make sure to share this with your friends, and that's it for this tutorial. Thank you. See you next time.